Oh, eto naman syempre nandyan ang tuta. Kung nandyan si pamangkin, nandyan ang mga tuta. Tuta, wala mga Marcos. Kulang na lang ganun sabihin ni Ping Lacson, no? Alam niyo ito si Ping Lacson, napakasinungaling. Katulad yung sinasabing 100 billion na, tama ba kung daw nagkakamali, insertion, na hindi daw, na ginamit lang daw ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ginamit lang daw yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya ginagamit na kaya daw nadadamay. Putang na, sayang yung bansag sa'yo, Senator Ping Lacson, na matanglawin. Putang na, yung harap-harapan ng korupsyon, hindi mo makita. Hindi ka matanglawin. Pikitlawin ka. Ito pa isang tanong, Senator Ping Lacson. Ikaw ba ang leader ng Pink Lawan? Senator. Senator Ping Lacson, ikaw ba ang leader? Ngayon alam na natin kung sino leader ng Pink Lawan. Si Ping Lacson naman pala. Pinky? Yung tangilang yan. Dami ko nalaman sa'yo, Senator Ping Lacson, Hindi ko alam kung totoo yun, Pero sana hindi totoo yun. At hindi pa rin naman din ako naniniwala dun, Senator Ping Lacson, na kumakain ka daw ng hotdog. Hotdog na medyo may pagka-brown. May pagka-brownies. Tapos may dalawang jingle bell sa dulo. Ay! Ano yun? Senator Ping Lacson, Punta na kung totoo yun. Ang dami mong pang boylet. Ay! Ang dami mong pang boylet, Senator Ping, baka nakatikim ka rin sa isang maleta dyan. Harbor naman ng isa. Pero ako nanaginip ako. Ito panaginip lamang to, Panaginip lang naman to. Wala naman to katotohanan. Panaginip lamang to. Nanaginip ako na etong si Senator Pinky ay napakalaki pala ng binayad. Grabe. Oo. Grabe. Talaga. Doon sa panaginip ko, hindi lang 1 billion, hindi lang 2 billion, at hindi lang 10 billion. Kundi napakalaking halaga ang binayad kay Senator Pinky Webb. Ay, Pinky lang, Pinky. May panaginip lang naman yun Baka sa sobrang stress ko sa politics at nabasa ko yung pahayag ni Senator Ping Lacson na parang nagiging tuta na siya ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez, panaginip lang yun. Baka, di ba, kadalasan pag panay-isip tayo, pagkadalasan nananaginip tayo. Baka ganun lang. Wala pa namang katotohanan yung panaginip niya. Pero nakakapagtaka, Senator Ping Lacson, talagang pinupush nyo na ngayon ni Tito Soto ang pagiging tuta nyo. Ito pang isang tanga. Hindi rin naintindihan yung ginawa ni Senator Amy Marcos. Sabi niya rito, bakit mo sisiraan ang sarili mong kapatid sa harap ng daang libong tao? Mas lalaki pa nga si Amy Marcos, Senator Ping Buti nga si Amy Marcos, pinanindigan niya Ikaw, pinanindigan mo ba? Pinanindigan mo ang pagiging tuta mo, ninyo, ni Tito Soto, sa administrasyong Marcos, dahil alam nyo naman, at alam din na rin namin, na hindi na kayo tatakbo sa mga susunod na eleksyon. Kaya todo kabig kayo ngayon. Okay lang naman yun. Ako naniniwala ako na etong si Senator Soto mukhang nadadala mo lang to. At mukhang ako talaga simulat sa pool na naging senador si Tito Sen, talagang nagustuhan ko. Ngayon lang talaga siya pumalya sa akin.
Eh ikaw, noon pa man, palyado ka na sa akin. Wala naman kasi. Ano ba kasi nagawa ni Ping Lacson sa sa Senado? Hindi ko lang alam hindi kasi ako updated sa kanya din eh. Eh wala rin namang interest din naman kasi paano ako magkaka-interest. Diba? Eh Pinky nga, ay. Isa rin to ni Sandro Marcos na hindi makaintindi. Na kesyo tawag dito, kesyo sinisiraan daw. Hindi, ganito na lang, Senator Ping Lacson, usap tayo, halika rito, putangin na ka. Ganito na lang, halimbawa, ikaw sa kalagayan ni Senator Amy Marcos, ilang taon mo nang pinagbabago yung kapatid mo? Halimbawa, ikaw si Senator Amy, ikaw si Senator Amy Marcos na merong kapatid na nalululong sa droga. Na gusto mong mapagbago, lalo ka na, pulis ka pa. Anong una mong gagawin? 'Di ba una mong gagawin, didisiplinahin mo or papayuhan mo yung kapatid mo na napapariwara. Unang-una mong gagawin yan kuya ka or ate ka or ikaw ang nakakatandang kapatid. Sa loob ng ilang taon, nakinimkim mo na etong kapatid mo ay wala na talagang pagbabago. At ang masama pa, naging presidente pa. Sa pamamagitan mo din kasi, diba, sabi ni Amy Marcos na siya din talaga ang tulay kung bakit naging nakilala ng mga Duterte etong si Bongbong Marcos. So doon, biruin mo, nakikita ni Amy Marcos, unang-una yung bisyo mo, na sabi niya pa nga, siya pa nga naglilinis ng kalat nila Marcos, ni Bongbong, ni Bongit. Tapos naging presidente pa at kitang-kita ng dalawang mata ni Amy Marcos kung gaanong hirap ang dinaranas ng mga Pilipino ngayon sa bansang Pilipinas. Hindi ka makukonsensya nun. Sige, sabihin na natin na mali yun. Mali yung ginawa ni Amy Marcos na sa maraming tao niya sinabi. Pero kung what if ba na isa-isang interview sinabi ni Amy Marcos yung adik ang kapatid niya, hindi ka magagalit? Tanong lang naman. Kasi alam niyo, sa totoo lang, napakaganda. Dito hinangaan si Amy Marcos. Sabi ko nga sa inyo, wala nang mga Marcos, Marcos, Araneta, Romualdez, wala, yung tatlong apelido na yan, hindi na yan makakatungtong sa pagiging presidente kahit kailan. Tatatak na sa utak ng bawat Pilipino na yung mga apelido na yan ng mga demonyo ng bansang Pilipinas. Yan ang magpapahamak sa bansang Pilipinas. Pero alam mo, dahil sa ginawa ni Amy Marcos, isinalba niya ang apelidong Marcos. At kahit papaano, may katiting pang tiwala na maibibigay ng taong bayan dito kay Amy Marcos. Sinasabi ko to hindi dahil iboboto ko siya, hindi ko pa rin iboboto si Amy Marcos, never. Sabi ko nga, kung nabudol na tayo ng una, magpapabudol pa ba tayo sa pangalawa? Hindi ko nagagawin yun. Pero kaya ako to sinasabi kasi nga napahanga ako sa ginawa ni Amy Marcos bilang kapatid. Doon tayo sumentro bilang kapatid. Ikaw kasi, Senator Ping Lacson, nakasentro ka sa utak ng politiko. Hindi ka nakasentro sa utak ng usapang kapatid. Hindi ko alam kung may kapatid ka, baka wala ka sigurong kapatid. Ano, Juding din? Ay, sorry, ano ba yung Juding? Hindi ko alam yun eh. Sorry Kung talagang malawak ang siguro alam mo rin yan, Senator Ping Lacson, sadyang nagbubulag-bulagan lang kayo ngayon dahil tuta nga kayo ni Marcos Jr. Diba ka ganun? Katinailong ko. Napakaganda nun. Hindi sasabihin nyo sa akin, hindi kasi kaya gustong-gusto mo yung nangyari dahil maka-Duterte ka. Hindi ho ganun. Wala na hong kulay-kulay dito. At hindi ko rin naman sinasabi na ayaw ko sa mga Duterte. Ang punto kasi dito, kapatid
nasa peligro ang kapatid mo, hindi mo sasalba. Tanga ka ba? Utangin na, wala kang kwentang kapatid nun. Mamamatay na kapatid mo. Nandun na sa bingit ng kamatayan kapatid mo, hindi mo isasalba. Sabihin na natin gusto niya yung ginagawa niya, pero alam mong mali yun. Kukonsintihin mo, tanga ka ba? Utangin na, hindi ako nakatapos ng high school, pero alam ko yung ganyan. Ikaw pa kaya, Senator Ping Lacson, isa kang dating PNP chief na nakapag-aral ng mataas na grado na naging senador pa ng ilang beses hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung paano ka nanalo ngayon. Hindi ko lang alam talaga. Biruin mo yun. O sadyang nagsisinungaling ka lang, Senator Ping Lacson, dahil yun nga, napapakinabangan mo si Marcos Jr. Tanong to. Hindi to pagbibintang, nagtatanong po ako. O hindi kaya isa ka din sa mga nakinabang ng pera ng taong bayan na nawawala ngayon? Tanong lang ho yan, ha? Kasi parang napakagulo eh. Biruin mo, yung kapatid ang naglabas ng ebidensya, tapos tututulan nyo, hindi ka normal na tao niyan. Senator Ping Lacson, may sakit ka po sa pag-iisip pag ganyan. Pasensya na po Senator Ping Lacson, hindi naman po ako sa galit sa inyo. Ang pinupunto ko ho kasi dito, kapatid, simulat sa pool, magkasama yung dalawang yan, magkapatid nga eh. Simulat sa pool, alam ni Jaime Marcos kung ano yung galaw ni Bongbong Marcos. Dahil yan ang mismong bilin ni Senior Marcos, kay Jaime Marcos na alagaan niya at mahalin niya ng sobra yung kapatid niyang yan. Doon pa lang talagang mauunawaan mo kung gaano kamahal ni Senator Jaime Marcos si Bongbong Marcos na para isalba niya. Tapos ngayon ipagtatanggol niyo si Marcos. Dapat nga isa kayo sa mga bumulong o isa kayo sa mga magsalita na President Bongbong Marcos. Kung totoo man ang sinasabi ng anak nyo, dapat nyo pong sundin yun. Ganun dapat. Hindi yung putang ina. Bakit mo sisirain ang sarili mong kapatid? Anong paninira dun? Tsaka ito ang mga Duterte, simulat sa pool na nakilala ko ang mga Duterte, ang daming naninira sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala silang pakialam. Nakakatawa talaga yun. Hanggang ngayon, wala silang pakialam. Bakit wala silang pakialam sa paninira sa kanila? Dahil alam nila na hindi totoo yun. Tapos kayo, putangin na nyo, hindi naman kayo mga kamag-anak, affected kayo. What if na lang kapag naging kamag-anak kayo ng mga Marcos, baka magpakamatay na kayo. Know-how ako dun Break time. Tubig ha? Mamalat Baka may bumusawak Hindi, gusto kong pangaralan to si Senator Ping Lacson ng matindi. Ulitin ko, Senator Ping Lacson, hindi ako galit sa'yo. Naiinis ako sa'yo dahil nagpapakatuta ka at nahalata ka. Lantaran na, talagang pinapamukha mo sa amin na isa kang sunod-sunuran kay Marcos Jr. Okay na sana, Senator Ping Lacson, kung hindi ka na lang nag-comment Ano to? Kung halimbawa, hindi ka na lang nag-comment na, away magkapatid yan. Silang dalawa lang ang nakakaalam kung anong totoo talaga. Diba? Ganun dapat. Senador ka, di mo alam kung ano isasagot mo. Halimbawa, interview, Senator Ping Lacson, ano pong masasabi nyo sa mga sinabi ni Jaime Marcos? Tangina, isa lang sasabihin ko. Una-una po, hindi po ako pwedeng mangialam dyan. Away po yan or ang magkapatid lamang po ang nakakaalam kung anong tunay na kwento. Ilan na lang po ang tanongin nyo at hindi po dapat tayo manghimasok sa problema nila na yan.
Kung yan man ay totoo o hindi, silang dalawa lang ang nakakaalam niyan. Ganun dapat, Senator Ping Lacson. Walang yakan. Sabi mo, nakakaawa si Marcos Jr. Awa ako, Marcos. Pag hindi ako awa, Marcos, ala ako pera. Ay, sorry. Ganun ba? Awa ako, Marcos Jr. Pag di ako awa, ala ko pera eh. Ang laki pa naman gastos ko nung halalan. Milyon nang nilabas ko. Tapos hindi ko mababawi yon na ngayon ay senador na ako. Wawa ako, Marcos. Ang dali-dali lang yan sa lahat po, no? Sa lahat. Sa pangkalahatan to, hindi lang kay Senator Ping Lacson. Kapag tinanong kayo ng about kay Amy Marcos at kay Bongbong Marcos, about dun sa sinabi ni Amy Marcos na nagda-drugs itong kapatid niya, nagpupulburon, nagdodroga itong kapatid niya, isa lang sabihin nyo, hindi, wala po akong sasabihin dyan against kay Amy at against kay Bongbong. Bakit ko panghihimasukan yan? Silang dalawa lang ang nakakaalam kung anong tunay na kwento. Ganun dapat. Utang na, senador ka, mga senador kayo, mga politiko kayo, may mga pinag-aralan kayo. Natapos kayo kung saan saang malalaking at kilalang universidad, tapos kung sumagot kayo, muntanga. Hindi ko kinakampihan si Bongbong Marcos, ha? Hindi ko kinakampihan. At lalong hindi ko kinakampihan si Amy Marcos. Pero yung ginawa kasi ni Amy Marcos, yun nga yung pagmamahal ng kapatid. At doon din natin na pagtantu-tantu lahat. Bakit walang nakukulong? Dito ka pa magtaka, Senator Ping Lacson, at kami din nagtataka din sa'yo. Bakit? Dati kang PNP chief, di ba? Hindi ka ba nagtataka ngayon na walang nahuhuling mga drug lord? Bakit puro pulburon lang ang nahuhuli? Bakit walang nahuhuli ng mga drug lord? May nahuli, driver pa. Isang tao pa. Ang masama pa niyan, biglang sinarado yung kaso. Hanggang ngayon, wala tayong alam doon sa driver na kung nasan na ba, kung nakulong ba yun. Oh. Ano sasabihin nyo sa amin? Hindi, kinikip yung driver na yon para mapaamin, para ituro niya kung sino yung mga drug lord. O baka naman, baka gawin nyo, binibriefing nyo yung driver, tapos sasabihin ng driver na yung drug lord na nagpadala sa kanya ng 13 billion na pulburon sa Alitagtag, Batangas ay galing na naman sa mga Duterte. Baka yan na naman, ha? Baka yan na naman yung alam mo yun, baka mangyari yan. Hinahanap nyo. Eto dahil doon sa sinabi ni Amy Marcos, biglang nabuhay ang issue sa Alitagtag, Batangas na nahuli sa checkpoint ang 13 billion droga na nagkakahalaga ng 13 billion na isang tao lamang ang may dala. At ito ay isang driver. At ngayon, eto na, ilalabas na namin kung nasaan ang driver. At ang driver na to may sinabi, may tinuro kung sino ang drug lord na nasa likod niya. Eto, baka ikagulat nyo, ang drug lord sa likod ng driver ay ang mga Duterte. Alam nyo, matagal ko na tong kinikim-kim to. Sobra. Inaantay ko lang din tong pagkakataon na to. Na baka kaya hindi nila yan nilalabas, yung wala nang update dyan sa driver na nakasama dun sa nahuling 13 billion na pulburon. Baka mamaya ay ibiripping nila yan na ituro mo mga Duterte na sila ang drug lord. Tangina, twist na naman ng usapan. Mga kababayan, etong sinabi ko about po sa 13 billion na pulburon na nahuli sa Alitagtag, Batangas na ngayon wala na tayong balita. Paki-share nyo po itong video na to.
at ikalat nyo po sa lahat po na social media platform. Kung sakali man ho na may mangyari din sa akin, hindi naman ako natatakot dyan eh. Kasi talagang pwedeng mangyari. Ngayon na wala na silang patutunguhan kung tawag dito, kung saan sila lulusot sa issue ngayon, pwede nilang gawin yun. 'Di ba? Na kaya nila pina-stop ang investigasyon sa Alitagtag, Batangas at kaya hindi nila pinapakita yung driver dahil pinapaamin nila kung sino yung drug lord at ngayon umamin na at ang itinuro ng driver ay ang mga Duterte. Pwede hong mangyari yan. Pwede nilang gawin yan. Alam na natin ang galawan ng tawag dito ng Administrasyong Marcos. Hindi na ho tayo bulag at bingi dyan. Ilang beses na ho nila tayong dinaanan, ilang beses na po nila tayong pinakain ng mga ganyang estilo nila para lang matabunan yung issue na kinakaharap nila. Kaya sana i-share nyo tong video na to para kumalat po ito at mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. Ikaw naman, Senator Ping Lacson, sige, tuloy mo lang yung pagiging tuta mo kay Marcos Jr. Pero nag-iisa lang ang sasabihin ko sa'yo, hindi mga tanga ang mga Pilipino, alam mo yan.